Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 51, ang mensahe ng ikalawang anghel. Ang mga simbahan na tumangging tumanggap ng mensahe ng unang anghel ay tumanggi sa liwanag mula sa langit. Ang mensaheng iyon ay ipinadala sa awa upang pukawin sila na makita ang kanilang tunay na kalagayan ng kamunduhan at pagtalikod, at upang humanap ng paghahanda upang makilala ang kanilang Panginoon. Iyon ay upang ihiwalay ang Iglesia ni Kristo mula sa masasamang impluwensya ng mundo na ibinigay ang mensahe ng unang anghel. Ngunit sa karamihan, maging ng mga nag-aangking Kristiyano, ang mga ugnayan na nagbuklod sa kanila sa lupa ay mas malakas kaysa sa mga atraksyon sa langit. Pinili nilang pakinggan ang tinig ng makamundong karunungan, at tumalikod sa puso sa liksik na mensahe ng katotohanan. Ang Diyos ay nagbibigay ng liwanag upang mahalin at sundin, hindi dapat hamakin at itakwil. Ang liwanag na kanyang ipinadala ay nagiging kadiliman sa mga nagwawalang bahala dito. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay tumigil sa pagkintal ng katotohanan sa puso ng mga tao, lahat ng pakikinig ay walang kabuluhan, at lahat ng pangangaral ay walang kabuluhan. Nang talikuran ng mga simbahan ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggi sa mensahe ng pagdating, tinanggihan sila ng Panginoon. Ang unang anghel ay sinundan ng pangalawa, na nagpapahayag, ang Babilonya ay bumagsak, ang dakilang lungsod, sapagkat pinainom niya ang lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 8. Ang mensaheng ito ay naunawaan ng mga Adventist na isang anunsyo ng moral na pagbagsak ng mga simbahan bilang resulta ng kanilang pagtanggi sa unang mensahe. Ang proklamasyon, Babylon ay bumagsak, ay ibinigay noong tag-araw ng 1844, at bilang resulta, humigit kumulang 50,000 ang umatras mula sa mga simbahang ito. Ang mga nangaral ng unang mensahe ay walang layunin o inaasahan na magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa mga simbahan, o ng pagbuo ng magkakahiwalay na organisasyon. Sa lahat ng aking mga gawain, sabi ni William Miller, hindi ako nagkaroon ng pagnanais o naisip na magtatag ng anumang hiwalay na interes mula sa mga kasalukuyang denominasyon, o upang makinabang ang isa sa kapinsalaan ng iba. Naisip kong makikinabang sa lahat. Ipagpalagay na ang lahat ng mga Kristiyano ay magagolek sa pag-asam ng pagdating ni Kristo, at na ang mga hindi makakita tulad ng sa akin ay hindi mamahalin lalo na yaong mga dapat yakapin ang doktrinang ito. Hindi ko inisip na magkakaroon ng anumang pangangailangan para sa magkahiwalay na pagpupulong. Ang buong layunin ko ay ang pagnanais na magbalik loob ang mga kaluluwa sa Diyos, ipaalam sa mundo ang tungkol sa darating na paghuhukom, at hikayatin ang aking kapwa na gawin ang paghahanda ng puso na magbibigay daan sa kanila na makatagpo ang kanilang Diyos sa kapayapaan. Ang karamihan sa mga napagbagong loob sa ilalim ng aking mga gawain ay nakipag-isa sa iba't ibang umiiral na mga simbahan. Kapag ang mga tao ay lumapit sa akin upang magtanong tungkol sa kanilang tungkulin, palagi kong sinasabi sa kanila na pumunta sa kung saan sa tingin nila sa kanilang tahanan, at hindi ko pinaburan ang alinmang denominasyon sa aking payo sa ganoon. Sa loob ng isang panahon ay tinanggap ng marami sa mga iglesia ang kanyang mga gawain, ngunit sa kanilang pagpapasya laban sa katotohanan ng pagdating, ninais nilang sugpuin ang lahat ng kaguluhan ng paksa. Yaong mga tumanggap ng doktrina sa gayon ay inilagay sa isang posisyon ng malaking pagsubok at kalituhan. Minahal nila ang kanilang mga simbahan, at sabik na humiwalay sa kanila, ngunit habang sila ay kinukutya at inaapi, tinanggihan ang pribilehiyong magsalita tungkol sa kanilang pag-asa, o dumalo sa pangangaral sa pagdating ng Panginoon. Marami sa wakas ang bumangon at tinalikuran ang pamatok na ipinataw sa kanila. Ang mga Adventist, nang makitang tinanggihan ng mga iglesia ang patuto ng salita ng Diyos, ay hindi na maaaring ituring na sila ang bumubuo sa iglesia ni Kristo, ang haligi at saligan ng katotohanan, at nang magsimulang ipahayag ang mensahe, nahulog na ang Babilonya, nadama nila ang kanilang sarili na makatwiran sa paghiwalay sa kanilang dating kaugnayan. Mula nang tanggihan ang unang mensahe, isang malungkot na pagbabago ang naganap sa mga simbahan. Habang ang katotohanan ay tinatanggihan, ang kamalian ay tinatanggap at pinahahalagahan. Ang pag-ibig sa Diyos at pananampalataya sa kanyang salita ay lumamig. Ang mga simbahan ay nagdadalamati sa Espiritu ng Panginoon, at ito ay lubos na binawi. Ang Trying Time, nang ang taong 1843 ay ganap na lumipas na walang marka ng pagdating ni Jesus, yaong mga tumingin ng may pananampalataya sa kanyang pagpapakita ay pansamantalang naiwan sa pagdududa at kaguluhan.
Ngunit sa kabila ng kanilang pagkabigo, marami ang nagpatuloy sa pagsasaliksik sa mga banal na kasulatan, muling sinusuri ang mga katibayan ng kanilang pananampalataya, at maingat na pinag-aralan ang mga hula upang magkaroon ng karagdagang liwanag. Ang patuto ng Biblia bilang pagsuporta sa kanilang paninindigan ay tila malinaw at tiyak. Ang mga tanda na hindi maaaring magkamali ay nagtuturo sa pagdating ni Kristo bilang malapit na. Hindi maipaliwanag ng mga mananampalataya ang kanilang pagkabigo, ngunit nakadama sila ng katiyakan na pinangunahan sila ng Diyos sa kanilang nakaraang karanasan. Ang kanilang pananampalataya ay lubos na pinalakas ng tuwiran at sapilitang pagsasabuhay ng mga banal na kasulatang iyon na nagtakda ng panahon ng pagpapaliban. Noon pang 1842, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos kay Charles Fitch na gumawa ng propheticong chart, na karaniwang itinuturing ng mga Adventist bilang katuparan ng utos na ibinigay ni Propeta Habakkuk, na isulat ang pangitain, at gawing malinaw sa mga tapyas. Walang sinuman, gayunpaman, pagkatapos ay nakakita ng panahon ng pagpapaliban na ipinakita sa parehong propesya. Matapos ang pagkabigo ay naging maliwanag ang buong kahulugan ng kasulatang ito. Ganito ang sabi ng propeta, isulat mo ang pangitain, at gawin mong malinaw sa mga tapyas, upang makatakbo ang bumabasa nito. Sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon, ngunit sa wakas ay magsasalita, at hindi magsisinungaling, bagaman ito ay maghintay, hintayin mo, sapagkat ito'y tunay na darating, hindi magluluwat. Habakuk 2:2, 3. Ang mga naghihintay ay nagalak na siya na nakaalam ng wakas mula sa simula ay tumingin sa ibaba sa mga panahon, at, nang makita ang kanilang pagkabigo, ay nagbigay sa kanila ng mga salita ng katapangan at pag-asa. Kung hindi dahil sa mga bahagi ng kasulatan, na nagpapakita na sila ay nasa tamang landas, ang kanilang pananampalataya ay nabigo sa pagsubok na oras na iyon. Sa talinghaga ng 10 Birhen, Mateo Kapitulo 25, ang karanasan ng mga Adventista ay inilalarawan ng mga insidente ng kasal sa silangan. Kung magkagayoy ang kaharian ng langit ay maitutulad sa 10 dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Habang ang kasintahang lalaki ay naghintay, silang lahat ay idlip at nakatulog. Ang laganap na kilusan sa ilalim ng pagpapahayag ng unang mensahe, ay tumugon sa paglabas ng mga birhen, samantalang ang paglipas ng panahon ng pag-asa, ang pagkabigo, at ang pagkaantala, ay kinakatawan ng pagkaantala ng kasintahang lalaki. Matapos lumipas ang tiyak na panahon, ang mga tunay na mananampalataya ay nagkakaisa pa rin sa paniniwala na ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na, ngunit sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag na sila ay nawawala. Sa ilang sukat, ang kanilang kasigasigan at debosyon, at nahuhulog sa estado na tinukoy sa talinghaga sa pamamagitan ng pagkakatulog ng mga birhen sa panahon ng paghihintay. Sa panahong ito nagsimulang lumitaw ang panatisismo. Ang ilan na nag-aangking masigasig na mananampalataya sa mensahe ay tumanggi sa salita ng Diyos bilang isang hindi nagkakamali na patnubay, at, na nag-aangking pinamumunuan sila ng Espiritu, ay ibinigay ang kanilang sarili sa kontrol ng kanilang sariling mga damdamin, mga impresyon, at mga imahinasyon. May ilan na nagpakita ng isang bulag at panatiko na kasigasigan, tinutulig sa ang lahat ng hindi pumayag sa kanilang landas. Ang kanilang mga panatikong ideya at pagsasanay ay natugunan ng walang simpatiya mula sa dakilang katawan ng mga Adventista, gayunman sila ay nagsilbi upang magdala ng kadastaan sa layunin ng katotohanan. Ang pangangaral ng unang mensahe noong 1843, at ng sigaw ng hating gabi noong 1844, ay direktang supilan ang panatisismo at hindi pagkakaunawaan. Ang mga lumahok sa mga solemneng kilusang ito ay nagkakasundo, ang kanilang mga puso ay napuno ng pagmamahal sa isa't isa, at para kay Jesus, na inaasahan nilang makita sa lalong madaling panahon. Ang isang pananampalataya, ang isang pinagpalang pag-asa, ay nagtaas sa kanila sa ibabaw ng kontrol ng anumang impluensya ng tao at pinatunayang isang kalasag laban sa mga pagsalakay ni Satanas. Dito nagtatapos ang Kabanata 51. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.